communicate sa ating Department of Agriculture. In the municipality of Aklan, the Apapa Core Group certified 2 women organic practitioners who both engage in organic chicken production. Magandang umaga, ako si Abigail Navarra from Pulo Katibanga, Aklan. Malaking tulong po yung nabigay ng APOPA sa amin dahil po nakatulong sa aming pamilya, sa self ko at sa environment po. Malaking tulong po yung ibigay ng region sa aming certified na farm dahil po meron silang livelihood na binigay sa amin. Yun po is nakatulong sa aming pamilya at sa self ko at sa environment po. Bihira lang ngayon ang mga kabataan na nagpa-farming dahil yung income daw ay mababa lang. Doon ka sa field, nainitan, parang ayaw na humawak ng mga lupa dahil madumi daw. Di nila alam nga doon yung malaking kita sa pagpa-farming. Dahil pag sa farming ka is hawak mo yung oras mo, wala kang amo na nag-uutos sa'yo. Farming is dyan, enjoy ka, malaki yung kita mo. At sa mga kabataan, sana po ay mag-engage ng pagpa-farming dahil po tayo po ang pag-asa ng bayan dahil po yung mga farming sa ngayon ay matatanda na at tayo ay susunod na magiging magsasaka. Magandang araw sa lahat. Ako si Maricel Barrera Buho. So, sa tulong po ng programa ng DA, malaki pong tulong sa amin bilang magsasaka. When it comes to our resources, like mga materials po, mga net, mga bamboo, mga nipahat, malaking tulong po sa amin yung bilang magsasaka at lalong-lalo na po yung incubator na mas mapabilis namin maparami yung aming mga manok. Wala po dapat space ang kahirapan sa atin kung tayo lamang po ay masipag. Naniniwala po kasi ako na kapag gusto mo umangat sa buhay, kailangan mo magtrabaho. Kung mayroon kang dream or adhikain para sa iyong family, I have to work for it. So, as mother, mataas yung pangarap ko sa aking anak. At gusto ko rin magiging co-partner ng aking asawa. Kailangan ko mag-initiate kung anong dapat kong gawin para mapaunlad lalo yung aming pamilya. So, sa pamamagitan po ng farming, gusto ko rin pong mag-inspire sa ibang mga nanay na kung saan gusto nyo makatulong sa inyong asawa, gusto nyo maangat ang iyong antas ng iyong pamumuhay, gusto nyo mapatapos ang iyong anak sa pag-aaral, kailangan nyo rin pong gumalaw. Ang aking pong mensahe sa DA family ay taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong suportas, kaming mga maliliit na magsasaka. Ang inyong mga tulong po ay malaking tulong sa amin para mapaunlad ang aming mga pamumuhay. At sana po ay marami pa po kayong matulungan kasi ang inyo pong programa ay napakaganda. Mula po sa akin personally ay nagpapasalamat po ako sa inyong tulong. The increase of women and youth engagement in the field of agriculture is apparent, with a strong intervention of the agency to strengthen the value chain of the food system. Young women highlighted employment opportunities, increase in income, developed skills in organic farming, and overall resilience. Organic farming for Roseanne is not only her source of livelihood, but a way of living at its best. Certified PGS in Batan Aklan, her integrated farm caters to the nearby resorts and hotels in Boracay Island. Hi, hello. Ako po si Roseanne Bautista. Salamat sa DA, sa ATI, kasi yung mga trainings kung paano gawin, yung mga, halimbawa yung mushroom, yung free-range chicken, actually native na chicken, pero yung sa akin kasi is free-range. Sa trainings, talagang madaming opportunities na lumapit. Sa trainings, sa connections, nakikita ko yung mga mas magagaling pa kasi matagal na sila sa farming. So yung knowledge nila, nakukuha ko rin. So dinadownload sa amin ng mga bago. Yun yung mga opportunities na hindi makukuha ng iba kung hindi kasama sa grupo. So ang receive ko sa DA is yung for drip irrigation. Ang drip irrigation kasi malaking tulong sa amin para lang din na ma-shift ko yung workers, yung trabaho nila, na makagawa ng mas importanteng trabaho outside doon sa pag-i-irrigate lang ng mga plots. So very thankful naman talaga ako sa DA kasi ang laki ng naitulong nila sa materials. In connection na rin sa natatanggap ko sa DA, talagang magpapasalamat ako sa ATI, sa lahat ng trainings na na-receive namin. So, in-encourage ko rin yung mga farmers or yung balak maging farmers sa huli na
mahirap siya. Mahirap yung pagiging farmer, especially kung baguhan ka, wala kang idea. Pero pagka nandito ka na, may passion ka sa pagtatanim, may passion ka rin sa pagtulong sa kapwa mo. Kasi once you are an enterprise, once you have a farm like this, makakatulong ka sa community mo in terms dun sa opportunity na nakikreate mo. To be PGS certified organic farmer is an arduous task. Nevertheless, APAPA is greatly honored to be the first group in Western Visayas to complete the endeavor. Forming the group of organic practitioners brought them together in coming up with one goal, which is to become a certified producers, marketers, and develop healthy products that is visible to a bigger market. Dayad nga ada, good morning. Ngayon ada sa ating mga suki nga nagpalamati sa kanya programa. Ada sa ating mga farmers. Good morning gid sa inyo. Ayan, nalangid ka mo sa inyo tagsa-tagsa kapanimalay. Nagainom sa mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate. Good morning kay Sir Ricardo Rosendo Hintolia, Archel Encanto, kay Mark Buendia, subuman kay Richard Agodines kag Martin Posisyon. Salamat sa pagupod sa aton nga programa, no, kay Cesar Suidad, no, abala na to ma'am Karen, si Sir Cesar ni adlaw gid, no, nga pamati sa aton nga programa. Ipay gid siya sa panahon naton last week, ma'am Karen, no, sa aton nga programa. So ma'am Karen, welcome ka sa aton nga programa sa imong opening message no sa bungaga. Sige, so kayo agad sa tanan, no? Ginatabi ako ng mga kaupdanan from the RISE program. So, and then sa atin nga mapisan, no? Gwapon. Yes, nga Sir Ryan Rasgo. As well as atin report officer, Sir Reyno, no? Sir Ian Calibara, Sir Elmer, and of course, ang pinakamatakuman sa RISE program, Ma'am Joey Gimaray, no? Yes, so. Upod mo naman nga mga upod nga sa mga provincial offices nga na-assign, no? Mayong agad sa inyo tanan. And of course, sa atin nga mga farmers, no? Nga padayon, no? Nga pang-arado na subong sang ilang mga talamnan, no? May ara nga naga-prepare na sang ilang mga sabudan na, no? Nang mangin bantay lang sa sa trend sa aton nga lakat sang panahon, no. Actually wala sang forecast nga lawig sang init o kon dugay man nga ulan. So kanami subong sang forecast ang aton nga tiempo. So palitan naton samtang manami pa ang lakat sang aton nga panyempo. Yes, thank you gid ma'am Karen, no. Good morning gali sa aton Regional Executive Director Dennis Arpia. Pagduhan naton ka maambong kawapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis, no. Sa aton Provincial Agriculturist, no, Dr. Eldefonso Dodong Toledo, kag City Agriculturist, no, Sir Inigo Garing-Galaw, mayadayan gid nga agawang Karen, recap panay kita sa aton nga na-discuss, no, kang nagligad nga semana. Okay, sige, no? So, na-mention natin to, explain natin, no, kung ano ang aton nga overview about the Masagana Rice Program, no? As well as ang effects ang aton nga programa sa rice production. So, una natin nga pamangkot sa Sir James, no? So, ano ang na-mention natin dito nga 3 C's? Kag ang ikaduha nga pamangkot kung ano to ang apat ka strategy under the Masagana Rice Industry Development Program. Yes, i-comment lang, no, diri sa aton nga program ang sabat kompleto kila naman kumakawin, no, kompleto sabat, no, sa aton nga mga farmers, no, para ma-measure naton na wala naton kung na intindihan nila kag na-internalize nila ang Masagana Rice Industry Development Program, Ma'am Karen, no? At the same time, padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers. Sige, ang pagulan-ulan subong, start, no? Damo na naka-start sang pagbungkag, pagland prep sa hilarag sa tagsa katalamnan, no? Istoryahan mo naton karon dugay-dugay, Ma'am Karen. At the same time, no, ang aton nga mga inbreed quality seeds, no, kag hybrid seeds, no, ara naman sa aton nga mga local government units kag ginapanumdom namon, no, upod sa rice program to mi naton ginaliwat-liwat sa aton nga programa nga kinahanglan
i-update kid naton ang aton nga registration sa RSBSA, no, Register System for Basic Sector in Agriculture, no. Hindi kita magkalipat nga magbisita, maghapit sa opisina sa Municipal Agriculture o kung mag-text, mag-hi hello, no, sa aton nga mga gwapohon nga agricultural extension workers, no, sa aton nga mga kabanwahanan. Although nga nagalibot-libot sila Ma'am Karen, no, sa mga kabarangayan, mas maayo gid nga ma-connect naton kag ma-renew naton ang aton relasyon sa ila. Bisan paagi lang sa haylo sa text, amo ina ka importante ang ginatawag naton nga relasyon, no, sa aton nga mga agricultural extensions, no. Kung nambal kani nila Ma'am Karen, magsiling ka nga kadto ka sa barangay, no, you eat with the farmer, no, you go with the farmer, no. Dapat amiguhon naton ang mga muma para nga epektibo kita nga tagadala sa teknolohiya sa ila, no? Gina-encourage kit sa aton nga director nga kinanan climate resilient kag science-based technologies ang aton nga iga-impart, no, sa aton nga mga farmers, no. Last week na discuss mo nato Ma'am Karen ano ang epekto sa Masagana Rice Industry, Masagana Rice Industry Development Program. Kag siyempre di pa kita, no, taas aton yield, at the same time production, no, taas kag ang adaption sang aton nga farm mechanization amat-amat na gid nga nagasingkin bangod sang kakulangan sang labor force, Ma'am Karen, manual labor force nga mag-aobra sa aton nga talamnan. Ano ayhan ang cause ni Ma'am Karen? Yes. Oh. So, tabo kita sa dapat hindi lang pag-i-mention. O kung baka pila kita sa coffee break. So, tabo sa cost, no? Hindi properly mo utilize sa mga farm equipment. So, nakakulang kita sa labor force sa atong ulungan. Because, of course, man siguro, Sir James, no? Atong trend sa technology, no? So, mas maayo nga i-maximize na po ang utilization. Paggamit sa aton nga mga farm machineries nakaposisyon naman na ara sa inyo kung available man na. Subong nga tuig 2025 Ma'am Karen, no, pila ang atong allocation sa Masagana Rice Industry Development Program? Okay, so this 2025 no, ang aton nga allocation is around 55,992 hectares ang na-cover, no, sa bilog nga Western Visayas. So ang breakdown sini may ara kita covered nga area of 1,500 hectares sa province of Aklan, 4,844 sa province of Antique, then 10,003 hectares sa province of Capiz, 782 hectares sa province of Guimaras, 27 hectares 863 sa province of Iloilo, and 10,000 hectares sa province ng Negros Occidental, no? So included pagyapon, no, ang probinsya sa Negros Occidental for this year 2025, no. Please take note, no, kay ang budget gyapon sa Negros Island region katunga ari man gyapon, no, there is aton DA Western Visayas. That's why included man gyapon sa aton nga target kag allocation, no, ang probinsya sa Negros Occidental. Ano may pinakadako nga allocation, Ma'am Karen? Okay, so as to current na allocation naton, so we have mentioned kanina ang province of Iloilo, which covers 27,863 hectares. So with that number of hectares, Ma'am Karen, ano ang aton yung mga interventions sa MRIDP dira? Okay, so ang package of intervention nato, no, or subsidy under the MRIDP is ang aton na 15 kilograms na hybrid seeds, that is per hectare, no? 15 kilograms per hectare. Kaupod ang isa kasakong urea, 50 kilograms per bag. Isa kasakong urea, isa kasakong muriate of potash, no? And then may araman kita partner din nga biofertilizer and soil ameliorant. So as well as may mga package of trainings kita para sa aton ng mga farmer leaders, then capacity enhancement sa aton ng mga na-assign ng mga agricultural extension workers nga na-assign sa aton nga Masagana Rice program. For the inbred seeds, pila ka bags ang aton allocations, Ma'am Karen? So same as through ang allocation sa inbreed, no, ang allocation naton nga at
40 kilograms per hectare. Per hectare. So take note, no, sa aton yung mga listeners, no, sa aton yung mga viewers, no, for the hybrid seeds, 15 kilos, no, 15 kilos ang aton allocation per hectare, no. Damo ang hindi gawa magpati, no, kung hindi pa kumbinsido, Ma'am Karen, no, nga makaigo ang 15 kilos, no, makaigo ang 15 kilos sa aton nga isa ka hektarya. But madamo naman sa mga farmers naton ang nakapamatuod na nakaigo, nakasubra pa ganang iban, nakaigo ang 15 kilos sa aton 1 hectare kag nakapatubas sila sang damo, no, sa aton nga 15 kilos, no. Take note, kung gamay aton seeds nga nagamit, gamay less man ang aton nga production input, no, kay amo lang na ang aton kadapuan nga seeds nga mabakal, no. Although nga mas mahal ang hybrid compared sa inbreed, but still, no, ang production comparable man nga mabenepisyohan nato o magkanansyahan sa aton nga mga farmers, no. Shout out kay Sir Solmi Ohario, isa sa mga farmers niya, no, ang nagapamatuod kag sa tanan naton nga mga FCAs, no, nga nag-in place na sa paggamit sa mga rice transplanter, no, kay Ma'am Helen Bolivar sa Mina, no. Salamat sa inyo pagpursige sa Mina Federation of Farmers Association, no, sa Banwa sa Mina, Iloilo, nga full swing ang ilang paggamit sa aton nga mga rice transplanter, behind kag riding type, no, kag nagapamatuod gid nga makaigo ang 15 kilos, no. Kay Sir Gilbert Kimba, no, sa Pututan, shout out man sa buman sa kay Murphy Kinlat sa Dingli, shout out man, no. Sa Tumanggas, Ma'am Karen, may nagagamit man sa rice transplanter. Yes, sir. So, under sa Pulao, ang multipurpose Pulao. cooperative. So, isa Kay Ray Paulan, no. So, utilize na nila ang aton nga mga farm machineries, no. Ang transplanter, no, ginagamit, and then mga granular applicators, no. Puspusan, no, ang aton nga advokasya, no, nga gamiton gid naton ang mga rice transplanter, no. Kay balan naton, Ma'am Karen, ang iban nga mga kabanwahanan may ara, no, may ara sila nga mga transplanter, no, to underutilized, no, ang ini nga mga na farm implement. Testingan naton kung hindi kita kahibalo magpaigangot lang sa seedbed. Balan mo ang isa constraint siguro, Ma'am Karen, nakita naton kag usually nga feedback sa aton, no, nga mga extension workers is ang preparations sa seedbed, no. Paano bala eksakto nga pag-prepare sang aton nga sabod, no. So pwede kid ka makapagigangot sa amon, no, o sa aton nga mga municipal agriculture office para nga mapahapos o kung may mga inobasyon kita, may mga practices kita, Ma'am Karen, nga pwede naton i-adapt sa inyo tagsa-tagsa ka mga lokalidad, no. Istoryahanay lang na ang kinanglan, Ma'am Karen. Yes, sir, no? So, pwede gid gyapon yung approach man ang aton yung mga assigned nga mga cluster coordinator. Yes. Well, LGU, no? Kasi may mga underutilized nga mga tonable ni Sir James, mga machineries, no? So, may mga trainings kita pa nga naka-align para sa aton nga farm machine operation man, no? So, that will be starting siguro month sa June, ma-start ang aton nga training. So, but may ara nga gusto magpa-train kung paano gamiton seedbed as to ang utilization sa aton nga transplanter. So sulat or inform nyo ang aton nga mga assigned na cluster coordinators. Nasambit mo kay na, Ma'am Karen, no, nga one of the activities, no, nga ginapatigayon naton sa Masagana Rice Industry Development Program amo ang pagcapacitate naton sa aton nga mga agricultural extension workers kag local farmer technicians, mga farmer leaders naton. Ano ini nga capacitation nga activity naton, Ma'am Karen? Okay, so as the activity sa aton nga MRIDP, no? So may ara kita nga mga target training para sa aton nga mga farmer leaders. So ang aton nga mga farmer leaders amo ni ang aton nga leaders, no, from the organized rice clusters, and then region-wide may target kita 5 batches, so 4 na ka-batch ang conduct, no? May remaining pa nga isa sa province of Iloilo kag Guimaras na. Yes. So ang venue naton is diri sa Iloilo. And then for the capacity enhancement naman sa aton yung mga agricultural extension workers,
farmers no nga na-charge under the Masagana. So may ara kita 8 ka batches no region wide. And then ang nakandak na naton is 5 batches training na. So may ara pa kita tatlo ka batch no that is for province of Aklan, duwa pa sa province of Iloilo. So ang mga topic na gin-covered naton today no sa aton nga training of trainers no is ang aton nga overview sang Masagana Rice Industry Development Program para nga further nga maintindihan nila kung nahanungod sa ano ang aton nga programa. Then ang introduction no naton sa aton nga morphology sa aton nga rice, and then ang growth stages, as well as naghatag kita sang slots no para sa orientation no on the seedling preparation. Then ang aton nga mga private companies in-invite man naton to talk no about their product halin sa seeds, as to orientation kung paano gamiton ang biofertilizer kag ang mga soil ameliorant. So we-equip man naton ang aton nga mga farmer leaders with regards to pests and diseases, no major rice pests and diseases, paano ni siya kilalahon kag paano ni siya tapnaon, as well as gin-introduce man naton ang mga biological control agents no through sa aton nga RCPC nga mga staff nga nag-upod sa aton. Kag importante sa tanan Ma'am Karen no. Tutulungan naton sila no paano sila magsulat sang love letter. Yes, sir. Love letter no. Letter of intent, communication letters, presentation skills no. Yes, sir. So, included na siya no, sa aton nga 5-day training sa TOT. And of course, ang aton nga taga-soils no, laboratory, no, i-include man natin ang topic on the nutrient management. No? So, in-invite man natin ang taga-soils lab no, para nga mag-introduce sa STK, no, para magkuha sang soil sample. Importante gina nga subong nga tempo Ma'am Karen nga naka-establish na kita sa aton nga first cropping season. I understand may mga farmers kita nga nakapa-analyze no sang ilang nga duta no sa aton nga soils laboratory no. We hope no nga ginpadasig man sa aton nga mga kaupod no ang pag-release sang result para nga eksakto na ang mabakal nga abono sang aton nga mga farmers nga iga-apply sa subong nga first cropping season no. Shout out kay Ma'am Bibilo Magdaog no, kay Ma'am Eileen May Andrada, kay Ma'am Rose apelido ni Ma'am Rose, nalipat ko. Basta, kay Ronilo Kapitania, no? Congratulations, Ronilo Kapitania. Sana mo kami hagadon magpangapi sa coffee break man, si Ronilo. Salamat no, sa pag-upod sa aton nga programa. Mabulan ko, Ma'am Karen, last week na-mention ko, may nag-intend na, no? Na mag-supply sang rice coffee, no? Sa coffee break, no? Sa aton nga nag-intend no sa isa ka farmer associations nato no, i-refine mo gamay no ang aton nga packaging sa aton nga rice coffee no para nga ma-presentable siya kag kunan man namin may damil ang aton nga rice coffee no kung i-serve na naton itupad naton sa mga latte, mga ano pa iban nga ice coffee mapilian no ang aton nga rice coffee Ma'am Karen. Shout out no kay amigo naton kay sa Bertak Bihobla aton nga Municipal Agriculture Fernandez kay salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura sa mga membro sang Batad Green Farmers Association kag Pulacan Farm dira sa Pasig City kay Ireneo Pagal no. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kay Ireneo Sampani daw wala nako kakaon sang tamis nga Ma'am Karen. Nami ang tamis ipares sa kape sa coffee break. Kaya kaon ka ba sang tamis? Ang daw gabi bla. Pumalasay na yung tamis ha. Ang tamis nga lang niya. Tamis lang nga niya pero ang amo na doon niya wala sin lasa ano na pa kaya kung cellphone gawin no. So padayon kita na sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na katundan no. Importante ang pagcapacitate naton no sa aton nga mga local farmer technicians kag farmer leaders Ma'am Karen no. So with this kung makompleto na naton no ang aton nga mga target nga trainings no kag capacity enhancement sa sini nga group
sa aton nga mga farmers, may target man sila man karon nga i-cascade ini o kung ipaalinton ini sa ilang nga mga farmer members. Yes, Sir James, no? So, ako ginang aton nga pinaka after some training, muna ang pinaka main goal nato no nga ang gin-train naton nga mga farmer leaders no are obliged no nga i-cascade ang whatever nga learnings nga natun-an nila sa parehas man nila nga mga farmers nga uhaw sa mga knowledge no. Nagipalapot dito sa iban ang amo na ang ginagamit, proper na paggamit, example sa aton nga mga biofertilizer, soil ameliorants, paano huluman ang binhi no sa aton nga mga hybrid rice varieties. Shout out kay Ma'am Roselyn Sotomel, kag Sir Noel Sotomel no, at the same time sa kay Ma'am Marilo Gonzaga no sa Dingli. Salamat sa pagupod sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura. Ang target production ng yield naton ng current for 2025 na discuss naton. Okay, so kung last sining 2024 nakakuha kita sa 4.09 tons per hectare no. So this 2025 no kung kaluy-an kapaboran kita sa chimpo no. Ang aton nga target yield nga gina-aim is around 5.5 tons per hectare. 5.5 tons. Yes, kaya kinahanglan naton gid mong gawin pataason ng aton nga target yield no kay nabasahan ko na siplatan naglabay-labla sa aton nga feeds no. Ang data sa atong katawang nga opisina no ang Philippine Statistics Authority no nagbubuo ka na production for the first quarter no compared nato nagligat nga tuig no kag damo sa mga factors nga i-consider naton dira no we're glad no nga hopefully manginlain na ang chairperson sang agriculture sa Senado Ma'am Karen. Yes. Kag at the same time no tanawon nato no kung ang advokasya balasang aton naligad nga bulan nga farmer director no sa Farmers and Fisher Folkman Sir Bren Mundiar ng mga idle lands kinahanglan himo naton nga productive no kung pwede man naton ma-target for expansion no matamnan naton sa palay matamnan naton sa mais kay iban nga crops mas maayo gid Ma'am Karen no. So aside from these mga activities no we have been shown soil ameliorants mga aton nga ano kanang isa biofertilizers no we cannot name sang brand no sang aton nga mga biofertilizers but this interventions is vital no sa growth stages sang aton nga palay mo kay. Yes sir no so well anyway no ang aton tanan nga mga LGUs no may ginkandak kita nga mga briefing and orientations tanan nga mga LGUs no so nag-start siya sang last April to second week yata sang May. Tapos naton tanan ka orient no kandakan sang briefing and orientation tanan nga LGUs nga may ara kita subong sang hybrid nga allocation. So dito sa briefing and orientation no ang aton nga mga partner nga taga private companies sila ang naghatag sang ways kung paano i-utilize sa aton nga mga farmer beneficiaries Sir James. Shout out no sa mga private partners naton. Mabla naton gasunod kamo sa aton nga programa Ma'am Karen. We will be monitoring sa aton nga mga farm demos no na demonstration farms naton and ang pag-monitor naton all stages no we hope ma-feedbackan nyo kami para nga makatuan namon kag we can take no sa aton nga mga social media nga mga reels no o kung photo captions no para nga ma-encourage pa gid naton ang iban nga mga farmers to go into hybrid rice farming no so please coordinate no sa aton nga opisina Ma'am Karen pag ginakolabos na kita sa aton tinion no subong pagbanglagan naton subong banahan ko Ma'am Karen damo kapatani i-discuss no we'll be having you sa masunod naton nga mga episodes to discuss further no sang in detail kung ano gid bala ang naundan
sa Masagana Rice Industry Development Program. Ang imong mensahe, Ma'am Karen, sa mga adlaw sa aton nga programa. Okay, sige no. So sa aton nga mga tigpalamati no, especially sa aton dira nga mga farmers nga bugtaw na no pag in tune gid sa. So to hambali sir nga proper communication lang no. Yes, Kung may mga problema no with regards to germination sa aton nga mga hybrid rice seeds no. So makig-angot no sa aton nga local government unit or pwede nyo direkta makontak ang aton nga mga cluster coordinators para nga properly ma-document no ma-validate naton ang sitwasyon dira sa area. So pwede man nga na ang aton nga mga partner from the private companies no i-inform nyo sila para nga at least kabaluman sila sa sitwasyon dira sa ilang nga mga produkto no. Yes, Ma'am Karen, no? Kag sa aton nga mga bantay peste brigade, no? Kung may ma-monitor ka mo nga infestation sa inyong area of responsibility, no? Please coordinate gila yon sa Regional Crop Protection Center no kay Ma'am Che Tyson, no? Para nga ma-actionan naton kag makantuhan ang area. No? Wala na kita sing panahon sa aton nga programa kaupod kay Ma'am Karen May Hipolito, no? Kag sa ngalan sa ato Regional Executive Director Dines Arpia. Kag duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako inyo kasubong nga mangunguma, James Ugatis, nagatamyaw sa inyo. Good morning, mayong aga, mayadayag naga sa inyo nga tanan. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity on the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of hardworking farmers as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless nga why pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagakilo, katanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga kuha, ang aton nga buyer, makuha siya sa task tickets o kung ang weighing slip nga sa diin dira ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock.
ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage gid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga nga kung sinong mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo gadlagan ang tagiya sa market then ipa sa manog iyaw. Unlike subong kung may auction market may mga buyer kita halin sa sagwa sa mga city pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA kag ang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kag ang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ka baboy. Kay man sa una ang baligyaan ay pamata lang tapos kisa hindi pa sigurado ang kung pila kilo ya. So kung sumahon mo kisa sa may kapital mo nga gin isa perdi ka pa. Unlike kung may LOM makakita ka mga buyer nga alin sa gwa kag hindi masyado mag-stagnant amon baboy dire sa Leon. Kay siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kay sa pagkadamo ka agresya diri sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and Carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges now facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours just to complete the transaction or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lagi kada ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of the of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Tolopungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Radyo Pilipinas!